Guapito. Mu Xintang. Anong nangyayari? Humuga na. Ikaw, taray na babae. Nasaan ang pulang buntot kong manok? Siguro ba kinain mo yan? Isang manok lang naman yon. Kinain na, kinain na. Ano ba? Sasabihin ko sa'yo. Ang manok na to, pag-aari ko ito na inalagaan gamit ang sumpang ng pag-ibig. Tingnan mo ang pulso mo, ang linya ng buhay mo. Ang pulang sinulit pag pumapasok sa puso mo. Ikaw, batang babae, tiyak na mamamatay ka. Naku? Maestro, ayaw mo naman na mamatay ako, di ba? Ikaw, magmadali kang bumaba ng bundok at hanapin ang lalaking yon ng pamilyang Huo. Ayusin ninyo ang mga utang nyo sa mundo. Ano? Maestro? Ito. May kasulatan ako ng kasal. Ako pa ba ang gagawa nito? Iwan ko. Sino itong tao? Hindi mo ba alam? Mabilis akong kumilos. Malalaman mo rin. Bahala ka dyan. Maestro! Nakakainis na litap-tap mo. Para magtago sa sumpang ng pag-ibig, kailangan ng luha mula sa tunay na taong umiibig. Kailangan ng luha ng taong tunay na umiibig. Luha ng tunay na pag-ibig. Ikaw, mag-ingat ka sa sarili mo. Parang hindi na nila ako kailangan. Hindi ba naman kukunin lang siya? Iilang patak lang ng luha naman. Sakto ngayong pagkakataon, makakababa ako ng ilang araw at mag-enjoy. Walang duda. Ito ang Yancheng. Pinakamayayamang pamilya dito. Tagapagmana ng pamilyang Huo. Huo. Yichen, tunay na pangalan. Sobra siyang lalaki sa lahat. Talagang isa siyang perlas ng mga lalaki. Makipagsalamuha sa kanya. Ang hirap talaga. Nagbayad ako ng 1,000,000 piso. Para lang magkaroon ng pagkakataon. Para mabawi ito. Kahit gawin mo pa ang lahat, hindi mo ako gusto. Pagkatapos, kailangan mo pa rin akong pakasalan. Huwag mo akong hawakan. Lumayas ka. Ako ang nakatalagang nobya mo, Kuya Huo. Sinisiguro ko. Sigurado ako. Magugustuhan mo ako. Ikaw, anong ginagawa niyo? Saan ka lumitaw mula? Eiko, nandito na ako ng matagal. Yung nasa kama, siguro si Hua Yichen to. Nakakainis kang palabo eh. Bilisan mong umalis. Huwag mong sirain ang plano ko. Naku, ang problema. Baka kulang ang inilagay na gamot. Hindi ba sapat? Sa pamilyang. Bago ako dalhin ng mama nila. Bago nila siya pasukin. Hindi ko papayagang tumakas siya. May 500,000 sa card. Dali, umalis ka na. Ang init. 500,000. Ay naku. Hindi pa ako pwedeng umalis ngayon. Kuya, mukhang tila siya'y hindi maganda ang pakiramdam. Ako ang doktor. Pwede kong ayusin siya. Baliw ka ba? Nakakainis na pulube. Paano ba siya nakapasok? Hindi ba katao ni Hua Chichen? Ngayon, gising na siya. Hindi ba niya alam na ako ang naglagay ng gamot? Kunin ng pera, pero hindi gumagana. Nakakahiya pa. Ikaw pala si Hua Yichen. Kasing gwapo nang nakita ko sa panaginip. Grabe ang pogi mo.
Dahil sa kagwapuhan mo, ako'y magiging mabait. Magpapakita ng awa, tutulungan kita. Anong balak mo? Grabe ka, babae. Nagyari kang maglagay ng gamot sa akin. Hindi! Kuya, nagkakamali ka. Hindi ako ang gumawa nun. Ay, ikaw? Anong gagawin mo? Grabe ka, babae. Nagyari kang maglagay ng gamot sa akin. Hindi! Kuya, nagkamali ka. Hindi ako ang gumawa niyan. Seryoso. Ay naku, grabe naman. Po, Ichen. Ano yan? Kahit gaano mo pa kamahal si Huang Sui, huwag kang maging ganitong nagmamadali. Hindi pa nga natin na pagdiriwang ang engagement. Bakit ikaw pa? Ikaw naman, sino ka ba? Mama, nakaw pa ng pagkakataon ng malditang ito. Anong gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala. Ano sabi ng pamilyang Huo? Isa rin sila sa pinakamakapangyarihan sa Yan City, isang mayamang angkan. Kaya hindi nila papayagan na pumasok ang isang hindi kilalang putahe, isang galing sa baryo na dalagita. Munting dalaga. Anong pangalan mo? Bakit na yun lang namin ikaw nakikita? Ako si Mu Xingtang. Nandito ako para sa kasunduan kay Huo Ichan upang tuparin ang aming kasal. Hindi. Imposible yan. Hindi ba si Mu Xingtang ay nawawala na 12 taon na ang nakalipas? Nawawala sa gubat sa baryo noon, di ba? Walang pagkain, walang inumin sa bundok. Paano siya mabubuhay pa? Ay, aba. Kung ang pabalat na malamig na anak babae ay bumalik na. Kami na pong dalawa ay pag-ugahin na ang kasalan ng mga bata. Gawin na natin ng maaga. Lolo Huo. Paano naman siya magiging Mu Xingtang? Yung ipinanganak lang noon na parang sumpang kumapatay sa sariling ina, matagal lang namatay sa bukid. Bakit ka ganun kasiguro? Ako ay namatay 12 taon na ang nakalipas. Hindi ba't 12 taon na ang nakalipas? Ikaw ang pumatay sa akin? Nako, Xingtang, paano naman pwede yon? Ikaw ang aking tunay na anak. Kung ganun, bakit mo naman iniwan mo ako sa bundok? Walang nag-alaga, walang nagtanong. Walang makain, walang inumin sa bundok. Kung hindi mo ako pinatay dahil sa pera, ano pa ba ang dahilan? Lolo Huo, dito sigurong may malaking hindi pagkakaintindihan. Noong una, si Xingtang pala'y palalaro at nawala sa bundok. Ilang taon na ang nakalipas, walang balita tungkol sa kanya. Bakanga. Kayo na ang sumupil at kumuha ng kanilang tahanan ang pag-aari at bahay ng ating ina. Sobrang tagal na. Kung hindi ako nasa bundok at hindi nakilala si Maestro, baka patay na ako noon. Naging isang pwedeng ilibing na latak na lang. Lolo Huo. Ang pagsasanib ng pamilyang Huo at Mu ay nakakaapekto sa habambuhay na kaligayahan ng dalawang bata. Mas mabuting mag-ingat tayong lahat. Pinakamainam talaga, kung pwede, magpa-DNA tayo. Oo nga. Takot lang kami na baka may magpanggap na anak namin, alam mo na. Para lang manloko. Walang kasulatang ebidensya. Di mabibili ang salita. Walang papatunayan, ang salita lang. Eto naman. Sapat na ba ito? Ho Chichen. Ito ay ang kasunduang inihanda ng iyong mga magulang noon. Ang kasulatan ng kasal na sinuong nila. Ikaw ba talaga si Mu Xingtang? Talaga bang siya si Xingtang? Xingtang, tingnan mo kailan ka bumalik. Miss na miss ka na ng tatay mo. Tatay, so ganun pala kayo. Kaabalang loob sa akin. Kung ganun naman ang pag-aalala mo, kung talagang naaawa ka sa akin, kailan mo balak ibalik ang pag-aari ng nanay ko? At sa kumpanya, ibabalik pa sa akin? Sige, ganito na lang. 3 araw lang, sapat na ba yan? Xingtang ang kumpanyang to. Mabigat at komplikado. Maliit ka pa. Hindi mo pa gets. Ay, hindi nga pala. Hindi ko alam pwede namang matuto. Ako kasi, ang daling matuto sa akin. Ikaw na taga na yun. Ano ba alam mo? Sino ba ang makakaalam kung ang kasulatan ng kasal ay totoo? Mag-aasawa kay Hu Chichen? Tama na. Nandito ang kasulatan ng kasal. Kung ganito, tapos na ang kasal.
Ina ko simula ngayon? Si Mu Xingtang ay opisyal na ginagalang na inay ng pamilyang Huo. Maaari na kayong maghiwa-hiwalay. Lolo Huo. Pero, ang babaeng ito, wala namang malino na pinanggalingan. Seguridad! Lolo Huo, pakinggan ninyo, ipapaliwanag ko po. Tara na. Bitawan, bitawan, bitawan! Anak na manugang, kayong dalawa. Pag US bong na lang ng pagmamahala ninyo, Lolo, nanonood ako sa inyo. Lolo Huo. Huo Ichen. Huwag mo akong hipuin. Ikaw ba si Mu Xingtang? Ay naku, anong oras na to? Ang tigas ng dila mo ah. Ang kailangan ko, hindi dahil mahal mo ako. Ang gusto ko nga ay ang luha mo. Sinasabi ko na ang luha mo. Balif ka ba? Huo Ichen. Kahit ano pa man mayon, maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa'yo, kailangan kong kunin ang luha mo para lunasan ang sumpang ng pag-ibig. Ang paglunas sa sumpa, hindi para sa babaeng gahaman tulad mo, para makaakit ng pansin ng lalaki, mga palusot na naman. Naiimbento mo pa. Naku! Bakit ang tindi ng lason? Kung hindi natin ito malulunasan, mamamatay yan. Huwag mo akong hipuin. Sabihin kay Sekretaryong Shu, tawagan ng doktor. Mas mabuti para sa'yo ngayon, huwag kang magsikap. Mag-inat. Baka pumutok ang ugat at mamatay ka. Gising ka! Bangon ka! Peste kang babae. Kung susubukan mo pang mangarap, papatayin kita. Sabi ko nga sa'yo, ang weird mo talaga. Buong puso kitang iniligtas. Bakit mo ako papatayin? Hindi ba nasa ilalim mo anong yaman ang tinatago dyan? Mas kailangan kong suriin ko ng mabuti. Ikaw? Nanay, tatay, hindi ba tayo, titingin lang ba tayo? Habang pinapanood ang babaeng yun. Ay, tigilan magiging mo na. Kasalanan ginagawa. mo to, hindi mo sinunggaban. Hinayaan mong maagaw muna siya. Ang babaeng to, sobra siyang mahiwaga. Lolo Huo, kung papayagan natin siyang umupo sa pwesto ng misis ng pamilyang Huo, hindi ako papayag na siya ang mauuna. Tama ka. Gusto maging misis ng pamilyang Huo, kailangan may tadhana siya para dyan. Babaeng, taga-baryo lang siya. Tingnan ninyo kung paano ko siya ayusin. Grabe kang babae. Alam ko na. May masamang balak kalaban sa akin. Anong oras na ba ngayon? Matigas pa rin ang bibig mo. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Ngayon ay ikaw, ang pinaka-nangangailangan ng babae. Anong balak mo? Kung subukan mong hawakan ako, papatayin kita. Ang bibig mo talaga. Talagang mas matigas pa kaysa sa ibang parte ng katawan. Grabe ka, babae. Ikaw. Mukhang hindi ka rin okay. Ang karayomang panlunas na ito, isiniksi ko lamang isa, kaya nawalan ka ng malay. Hindi ako nananamantala. Kapag gumaling ka, dadalhin mo ang luha mo at magpapasalamat ka sa akin. Anong kalokohan ang sinasabi ng babaeng yon? Sinasabi niya na hindi ako pwede. Mukhang
Hindi ka rin pala okay. Pero, paano ako nakabalik? Ang misis, may paraan talaga siya. Kahit na parang buhay na multo, ang malamig na binata na ipanalo rin niya. Jinungho, kumusta po kayo? Paano ako nakabalik kagabi? Kagabi nga. Ganun. Nandito na ang kaong dinala namin. Nasaan siya? Hulihin siya ulit. Ibig po ninyong sabihin si Inang Huo? Nasa baba po siya, nagpa-practice ng galaw. Oo nga pala, may dala pa po siya para sa inyo. Isang reseta ng gamot. Para raw po lumakas ang inyong katawan. Nagpa-practice? Nang asar ba siya sa aking kakayahan? Alam ko po, Amo, mula nang pumanaw ang inyong mga magulang, hindi na po kayo makapaghawak ng anumang tao. Ngunit kahapon, habang kayo at si Inang Huo ay nagmamahalan, o kahit anong gawin, hindi po kayo nagkaalya. Tama ang sabi ni Sekretaryo Shu. Totoo nga. Sa kanya lamang. Bakit kayo hinahabol? Sila ba ay ipinadala ng kalaban ng pamilyang Huo? Huwag mo akong hawakan. Lahat ay tumatawag sa aking halimaw. Kapag hawakan ko ang iba, magkakaalya ang buong katawan ko. Kaya't kailangan kong suotin ito, itim na guwantes. Pero sa palagay ko, itong itim na guwantes ang angking astig naman. Ay, sandali. At nagsalamuhan na tayo kanina. Hindi ka naman halimaw. Halika, ilalabas kita ang kakaiba ng terrain dito. Mag-isa kang pumasok, hindi ka makakalabas. Tara na. Sino ang mag-iimbestiga sa'yo? Kamusta na? Gino, kaunti lang ang impormasyon. Mahirap mag-trace ng tao bukod pa rito. Ilang taon na ang nakalipas sa bundok na yon, walang nanirahan. Sa palagay ninyo nung araw, baka nagkamali lang kayo ng alaala. Hindi pwede. Klaro naman, noong araw. Huo Yichen, Ihanda mo sa akin ang isang damit. Opa. Huo Yichen. Huo Yichen, lumabas ka! Huo Yichen! Kung lalaki ka, baba ka na at pasalamatan mo ako. Huo Yichen, anong tinitingnan mo? Halika na. Ilang kailangan? Kunin mo na at umalis ka na. Hindi ako lumalabas para humingi ng pera. Ako naman, gusto kitang paiyakin ng isang bagay. Ano yan? Isang bagay na pwede kang paiyak. Ha? Huo Yichen, saan ang iyong mga luha? Huwag mo akong hawakan. Wala akong allergy. Talaga. Ano ba problema ng babaeng ito? Oh, Chichen! Nasa iyong kasulatan ng kasal to. Opisyal na magiging asawa niya. Paano mo siya gagawa ng ganyan? Kung gusto mo siyang pakasalan,
Ikaw ang magpakasal. Wala akong sinabi na pakakasalam ko siya. Grabe ka naman. Paano pa man mapasama ang isang tulad mo sa pamilyang huo? Ganun walang puso. Ay, inawa siya eh. Pinaghirapan niya gumawa ng pagkain para sa'yo. Napaputi pa nga ang mga daliri niya. Ay naku, Kahit tikman mo naman. Ay naku. ay naku, ay naku. Kumuha ka na lang ng isang kagat. Kain ka ng isang kagat. Aalis na ako. May tubig ba? Huwag mong sayangin. Huwag sayang. Ikaw, anong ginagawa mo? Magkakaapo na ang pamilyang huo. Teka, malito. Ang pulang sinulid ng sumpang ng pag-ibig. Bakit hindi mawala? Mas lumalaba pa nga. Isa lang ang luha, hindi sapat? Anong gagawin mo? Babaeng bastos ka? Uy, Pahagkan mo lang ako ng isa pa. Pahagkan mo lang ako ulit. Kayong dalawa naman, sa loob na lang kayo maghalikan. Lolo Huo, buksan niyo po yan. Huwag niyo kami ikulong magkasama. Pakinggan nyo to. Kung hindi ako magkaka ng matabang lalaki na apo, huwag kayong makakalabas dito. Anong nangyayari? Bakit walang kwenta ang luha ng tunay na pag-ibig? Dahil ba hindi pa tayo nagkakaroon ng ganoon at hindi pa tunay na magkaibigan, kaya hindi gumagana? Ang ganda ng damit ko. Nadumihan mo pa. Nasiyahan ka na ba? Maliligo na ako. Huwag mo akong sundan. Maliligo? Ganito na ang gusto ko. Mukha kang sumusunod sa utos. Gusto mo ba? Maging maliit kong kasintahan? Umalis ka na. Matigas ang dila mo. Ikaw pala. Ang tigas naman ng dibdib mo. May mas matigas pa. Sekretaryo Su, sabi mo, next year, makakakuha ba ako ng malusok na apo? Kaya to, kaya to. Maganda ang pagkakagawa nito. Bigyan kita ng dagdag na mano. Ikaw pala? Ano? Ikaw? Hindi ikaw? Baka nagkamali ako ng tanaw. Ano? Nagkamali? Hindi marunong mag-isip? Tingnan mo yung abs mo. Ang tigas din naman. Ipakita ko pa sa'yo. May mas matigas pa. Sige nga. Huo Ichun. Ba't hindi ka na lalaki?
mananatiling matino sa tukso. Iyon ang mabuting lalaki. Sa tingin ko, taray ka lang. Tapos hindi ka rin naman humiga sa tabi ko. Nakalok kasi ang pinto ni Lolo. Ang tahimik na lalaki, ang lupit din tingnan. Dahil na-eksite kanina, nailabas mo ang bituing marka, ang kapansin-pansing peklat sa dibdib. Mukhang, kailangan ng mabilis na alisin ang sumpang ng pag-ibig. Parang hindi naman bastos ang hitsura niya. Medyo cute pa nga. Musing Tang. Huo Chi Chen, bumangon ka na. Lolo Huo, magandang umaga. Naway kayong dalawa magkaanak agad. Musing Tang. Tara, tikman mo itong bird's nest. Pinapadala talaga namin ito. Pinadala pa via air freight. Salamat sa pagod kahapon ng gabi. Ang sarap naman. Salamat, Lolo Huo. Lolo, oras na ako. Kailangan ko nang pumasok. Sandali lang. Ito naman espesyal na ipinadala para sa'yo. Kainin mo, magpapalakas yan. Sabi nga nila, para yan sa taong nag-ehersisyo. At para naman sa mga babae, pampaganda. Lolo Huo, wala naman kaming ginawa kagabi. Natulog lang kami. Kaya nga, kailangan yung mag-recover ng mabuti. Lolo Huo, ibig namin sabihin sa natulog, hindi siya ang ibig ninyong ipahiwatig. Ayaw mong kumain, ha? Sige, huwag kang lalabas ngayon. Xingtang. Ah! Ito ang pamana na pulseras. Ipinapamana ito sa lahat ng naging punong misis. Isuot mo? Tingnan natin kung swak. Ayoko to. Masyadong mahal. Punong misis? Ito pa lang ang paunang regalo ng pagkikita. Pagkatapos, ang buong pamilyang Huo ay magiging iyo. Lolo Huo, huwag mag-alala. Sang-ayon ako maging ng pamilyang Huo. Punong misis. Sa totoo lang, ito'y para sa pera ng pamilyang Huo. Hoy, pakinggan mo ako. Na yon. Kailangan kasama si Xingtang. Kunin ninyo ang sertipiko ng kasal. Huwag ninyo siyang apihin. Lolo Huo, hindi ako papakasal sa kanya. Lolo! 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 Nakuha na namin ang sertipiko ng kasal. Huwag ka nang mag-excite. Lolo Huo, magtiwala ka. Sertipiko ng kasal. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Totoo to. Sertipiko ng kasal. Hindi peke. Na yon ako, kampante na. Kung hindi dahil kay lolo ko, hindi ko rin kukunin ang sertipiko na to. Kung hindi dahil sa luha ng tunay na pag-ibig na to. Parang sino ba naman ang natutuwa, di ba? Pinasama kita. Pasensya na ha. May 1,000,000 nasa card na ito. Gamitin mo para bumili ng damit. Salamat, boss. Boss, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na susunod ako sa palabas mo. Salamat, boss. May kaunting trabaho pa ako sa kumpanya. Sundo, kita mamaya. Panalo tayo! Tatawag ako sa maestro at tatanungin, bakit na ba hindi pa natatanggal ang luha mula sa sumpang ng pag-ibig? Bakit hindi pa rin nawawala? Hello, maestro? Dahil sa kasal ng batang yan, di ko akalaing ako pa. Matanda na ako. Kailangan ko pang magpanggap na may sakit. Naku, Juanse, kapag sinuot mo ang ganitong kasuotang pangkasal. Ang ganda mo, grabe. Mama ngayon pa ba? Saan pa?
May time pa ba para manood ng wedding dress? Si Ho Yi-chun ba'y naging lahat na bang tao ni Mu Xingtang na yon? Sabi ng tatay ko, ibibigay niya kay yung batang yun. Ang gwapa naman. Wala pa ring balita. Di ba tinuruan na kita? Huwag magmadali, kalma lang. Yung bakanteng si Mu Xingtang, ang primitibo niyang asal, paano siya makakakahambing sa'yo? Ang ganda ng anak ko. Kailangan lang ng mas maraming exposure. Si Huo Yi-chen, hindi ba dapat magpapakumbaba siya sa'yo? Hindi ganun kadali makipagsalamuha kay Huo Chi-chen. Nagbayad na ako sa pamilyang Huo. Inarayin ko na ang posisyon para sa'yo. Salamat, Mama. Tingnan mo si Mu Xingtang, yung primitibong batang babae na yon. Hindi abot ang 3 araw. Tataboyin siya ng pamilyang Huo. Mama, bakit nandyan si Mu Xingtang? Bakit nga ba siya nandito? Paano siya makakapunta rito? Siguro nagkamali ka ng pagkakita. Siguradong nagkamali ka lang. Mama, tingnan mo. Mama, tingnan mo. Ay, siya nga! Nangahas talaga siyang kumunta. Sige. Ipapahiya ko siya. Palalabas siyang nahihiya. Maestro, nahanap ko na ang luha ng tunay na pag-ibig. Pero ang pulang sinulid sa braso ko, bakit hindi pa rin ito nawawala? Aking mangmang nalagad. Ang sumpang ng pag-ibig. Hindi ganun kadali tanggalin. Hindi lang ito. Kailangan ng luha ng tunay na pag-ibig. Kailangan din ito ng tunay na minamahal. Na tapat na luha. Tapat na luha ng minamahal. Hindi ba't ibig sabihin nun kay Hu Yi-chen talagang mamahalin niya ako? Maestro Grib, ang komplikado naman. May iba pang paraan ba? Baka naman. Pwede ba kung mamatay na lang ako? Tigil na. Naubos na ang load ko, hindi na. Tatawagan kita mamaya. Hello? Maestro. Nakakainis na lolo. Naku! Ang ganda ng wedding gown. Amoy mahirap. Parang taga-baryo ang amoy. Ang tapang mo, nandito ka pa. Sinamahan mo pa ng baho ang mga wedding gown namin. Kaya mo bang magbayad niyan? Parang aso ka, no? Ang talas ng ilong mo. Ikaw. Lumaki kang walang nanay, ha? Walang pada ng asal ka. Mu Xingtang. Hindi ito basta-basta mabibili. Hindi yan yung tipo mong mabibili. Kailangan ng pagsusuri ng pera. Sasabihin ko lang ha, umalis ka na. Kung hindi, ihahagis ka namin palabas mamaya. Nakakahiya ka. May dahon ka sa ngipin. At ikaw pa, yung amoy na sinasabi mo kanina, baka amoy hininga mo. Mu Xingtang. Ano ka pa? Hinihintay. Paalisin mo na siya. Ako kasi. Isa akong miyembro ninyo. Kung may ganitong tao sa tindahan, iiwan ko ang pagiging miyembro ko. Nahanap ko na yung taong hinahanap mo. Mga dokumento. Tao ba to sa litrato? Ganito ba ang paraan mo sa trabaho? Jinong Huo, huwag muna kayong magalit. Medyo malabo nga yung picture, di makakuha ng malinaw na larawan. Pero may mga blurry shots kami na ipina-enhance na sa technician. Jinong Huo, huwag din po kayong mawalan ng pag-asa. Nalaman namin ang batang babae na to ay direktang alagad ng punong manggagamot Xuan. Napakagaling daw niya sa medisina. Narinig ko kailan may nagawang pagkakamali at napababa siya sa bundok. Bakit mo nga pala ako iniwan doon at hindi pinansin? Wala akong makain o maimom sa gubat. Kung hindi to pagtangka sa buhay ko, ano pa ba? Mukhang mahina ka rin pala. Ang karayomang panlunas na ito, isa lang ang tinusok ko. At ikaw ay hindi na nakakamalay.
Kaya ba naman, si Mu Xingtang ba talaga siya? Nasaan na ba ang punong manggagagamot Xuan? Hanapin siya at tanungin ng maayos. Yung punong manggagamot Xuan, hindi matukoy ang kinalalagyan at mahirap hanapin ang tirahan niya. Kayo mismo ang nagsabi noon. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, hindi ka na makalalabas ng bundok. Hanapin mo muna siya. Sige. Teka lang. Akala mo ba na dahil may kasulatan ng kasal, si Huo Yichen, papakasalan ka na? At walang hiya ka pa, pumunta rito para pumili ng wedding gown. Mu Huangxue, baluktot na ang ilong mo. Ma, anong nangyari sa ilong ko? Ma. Wala yun. Ma, sasamahan kita. Magpagawa tayo. Ayusin natin. Mu Huangxue, ano bang problema mo? Bakit lahat sa'yo peke? Pati lalaki, tinadaan mo sa droga? Mu Xingtang, huwag kang magmayabang. Prom di ka lang. Walang pinag-aralan, walang modo. Sa mga susunod na araw, palalayasin ka ng pamilyang Huo. Ang gusto nila ay isang tulad ko. Babaeng may class. Akala mo ba talagang kaya mong sa isang kasulatan ng kasal? Agad na iyangat at mading reyna? Panaginip lang. Tulad ng nanay mo, mga asal na parang palabas. Tita, alam mo ba, ang paninirang puri babalik din sa'yo. Ang paninirang puri babalik din sa'yo. Sinong tinatakot mo? Sadyang walang kwenta. Ganito lang ba pati pananakot? Maging maalam ka. Kaya dali, ibalik ninyo ang posisyon ng misis ng pamilyang Huo sa Nanay ko. Anong nangyayari sa'yo? Anong ginawa mo sa nanay ko? Mu Huangxue, hindi ba sinabi ko sa'yo? Kapag nagsasalita, magdala ka ng ebidensya. Ang paninirang puri babalik din sa'yo. Ikaw! Sabi ko na, kung hindi ninyo siya paalisin, aatras ako sa samahan. Ano? Ginang Huo, nasa tindahan na siya. Kitang-kita. Probinsya na siya, halata. Ang ayos na yan, si Gulong si Ginang Huo. Geng, Huo, kamusta po? Maligayang pagdating po sa aming tindahan. Ang aming maliit na lugar po ay nagliwanag dahil sa pagdalo ninyo. Kayo po ay, tawagin niyo na lang akong GNG. Huo. Oo, syempre naman. Kitang-kita sa aura ninyo na kayo ay may dating ng isang tunay na maharlika. Marunong talaga ang manager namin. Kung hindi, paano siya makukuha ang posisyon bilang manager? Ang taong ito ay magpapakasakop lang sa ilalim ng pamahalaan ninyo magpakailanman. Balang araw, magpapuri ako para sa inyo, kay Huo Yichen. Mu Huangxue, akala ko ay green tea ka lang. Hindi ko inakala na isa kang babaeng mapagpanggap. Ikaw! Sabihin ko sa'yo, ang posisyon ng GNG Huo sa huli ay nasa kamay ni Xue namin. Ang ginagawa mo ngayon ay sumisiksik lang sa pwestong hindi sa'yo. Tingnan mo ang suot mo. Kahit malaki ang yaman ng pamilyang Huo, wala isang maayos na damit ang ipinagkakaloob sa'yo. Ang pananalita mo ngayon ay magulo. Ingatan mong huwag tumulo ang laway mo sa sahig at huwag kang mahiya sa iba. Manager, bakit ikaw natitigilan ka lang? Ikutusin mo na siya palabas. Tingnan mo ang ilong ko. Dahil sa kanya, ito nasira. Pagtatanungin ni Huo Yichen, ikaw na ang sasabit dyan. Opo, Kinang. Ikaw lang yon, binubuli mo si Ginang Huo, ano? Ikaw lang yun. Gustong maging third party ka, no? Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay ko, ayaw ko talaga sa mga katulad mo. Ngayon papatayin kita ng suntok, hindi mo na makikilala ang sariling ina. Anong ginagawa niyo? Nandito na si Huo Yichen. Huwag matakot. Baka si Huo Yichen ay nandito para tulungan ka. Asawa. Sakit ng mukha ko. Asawa. Nagkamali lang ako ng tao. Ay naku. Ginoong Huo, lahat to isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Hindi pagkakaintindihan, ha?
Sinong tumalo? Sinabi ko sa kanila na ako ang iyong asawa, pero hindi talaga sila naniniwala sa akin. Tinawag pa akong taga-bukid. Sinasabi nilang hindi ako karapat-dapat. Pumasok pa ako dito. Tapos pilitin nilang itaboy ako palabas. Mahal, nahihiya ka ba dahil sa akin? Huli na nga ako. Bahala na ako sa natitira. Kinonghuo. Nagkamali ako ng tao. Pasensya na. Ako, asawa ni Huo Jichen. Tanging si Mu Xingtang lamang. Kung hindi dahil sa malditang iyon na nakialam, ikaw at si Mu Hanshui, matagal na sana kayo nagpakasal. Sabi ko lang. Ang kapal naman ng mukha mo, grabe. Ito ang ebidensya na sinubukan ninyong lagyan ng gamot upang gawin sa akin. Pang-aabuso. Sapat na ito para ikulong kayo. Junungho. Junungho, hindi ako kasama nila. Hindi talaga ako kasama nila. Bakit kanina? Nakatayo ka lang roon? Tapos ngayon, bigla bumilis ka at lumapit? Nakakahiya ka ngang babae. Kayo ang dahilan ng lahat nito. Nawala trabaho ko dahil sa inyo. At gamit pa ninyo, talagang ginamit ninyo, mga pampatulog at ganyan. Napakasamang paraan yan. Ikaw mismo ang tumawag sa akin. Mrs. Hu naman. Hindi kita pinilit eh. Ikaw naman, pahiyang tagapaglingkod, at inaalalayan mo pa akong saktan? Alam mo ba, magkano nagastos sa mukha ko? Huwag mong balawalain yan. Sawa na akong manood ng ganito. Tara, umuwi na tayo. Sige. Dalhin ninyo sila sa istasyon ng pulis. Opo. Ha? Hubakin? Ikaw? Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo na hubarin ko? Ang sinasabi ko naman, hubarin ang sapatos mo. Anong iniisip mong kalokohan? Nasaktan ang paa mo eh. Hindi mo pa alam? Akala ko, nagbago ka na. Huo Yichen, ikaw, gusto mo ba sa akin? Gusto mo ba talaga? Magbigay ka ng ilang patak ng luha? Okay ba? Ikaw, huwag kang mag-arte ng ganon. Ngayon, ginawa ko lang ito para sa sarili ko nitong mga nakaraang araw. Para maghigante. Nasaktan ang paa mo. Natakot din ako. Na si Lolo Huo ay sasampalataya at sisihin ako. Kilala mo ba ang punong manggagamot suan? Ikaw, hindi ko siya kilala. Sabi ng maestro na hindi pwedeng sabihin ang pangalan niya sa labas. Kung hindi, maaring mawawala ang mukha niya sa akademya. 10 taon na ang nakalipas. Nasagip mo ba? Sa gilid ng bangin ang isang maliit na batang lalaki. 10 taon na ang nakalipas. Nakatulong ka ba noon sa gilid ng bangin? Nagsalba ka ba ng isang batang lalaki? Ay, hindi. Mali. Parang babae pala yun. Maputi at malambot ang kutis niya. Ang cute niya talaga. Grabe, bala ka na ako.
Kaya naisip kita na siya. Ay. Huo Ichen, matulog tayo nang magkasama mamaya? Tila naman nakuha na natin ang luha ng tunay na pag-ibig. Malayo pa ang lalakbayin. Ang gabing ito sobrang tahimik at payapa. Si Mu Xingtang ay walang kahit kaunting ingay. Kising ka na? Kising ka na ba? Dali, halika kumain ng almusal. Sige. Ang ginang ay para sa almusal ngayon, gumising pa bago sumikat ang araw. Pati ang daliri niya ay namumula na. Naku, ang sama ng loob ko sa ginang. Siyempre naman, ang pinakamataas na antas ng pag-ibig ay ang mapasa kanya mo na maalagaan siya. Ay! Wala yan. Itong mga ito, maliit na bagay lang. Ay! Naku, hindi ako maingat. Una na ako. Pupunta na ako sa trabaho. Sandali lang. Ang kurbata mo medyo nakaliko yata. Sige na. Sige, punta ka na. Ginang, kamusta ang pag-arte ko kanina? Ayos naman. May dagdag manok mamaya. Pero sa tingin mo, nahulog na ba si Huo Ichen? Bakit parang si Huo Chichen parang natulala? Sa tingin ko, tiyak, nahulog siya. Ginang, ang galing mo. Ang paraan mo sa pag-akit ng lalaki, saan mo yan natutunan? Maliit na palabas lang. Mukhang ngayong gabi, kailangan kay Huo Ichen kailangan bigyan siya ng malakas na gamot. Ginong Huo. Ginong Huo. Anong nangyari? May mahalagang meeting ngayong hapon. At Saka. Ang kinaroroonan ng batang babae, hanapin pa ba namin siya? Oo naman, ang utang na loob, kailangang bayaran. Pero hindi ba kayo natatakot sa dalagang may-ari? Mag-aalbo ba siya ron? Ipapaliwanag ko naman sa kanya. Ang binata ng pamilyang Huo, kailan pa ba nagpaliwanag sa iba? Binata, ikaw. Malas mo na, nakatuklas ka ng pag-ibig. Ay. Ang pinto ng banyo na to, bakit hindi ginawang malinaw? Paano ko naman siya sasabihan mamaya para natural lang? Hoy! Lalaki, interesado ka bang matulog kasama ko at mag-usap? Lalaki, interesado ka bang matulog kasama ko at mag-usap? Paano nga ba nilalaro sa short drama to? Lalaki, naglalaro ka ng apoy? Parang hindi rin pala bagay. Mu Xingtang, nasaan ang panty ko? Nasa loob. Panty, hindi ko alam eh. Lumabas ka at hanapin mo.
Ay! Ginu, iyo ba itong panty? Balif ka ba? Huwag mong kunin. Mukhang malapit na makakakuha ako ng apo. Pasensya na. Ikaw, ang mukha mo, bakit pula-pula naman? Bakit gusto mo pang humalik? Nagtagumpay ang luha ng tunay na pag-ibig. Ayos, susubukan ko ulit. Bakit ka nagmamadali kagabi? Saan pupunta? Hoy, Walang hiya kagabi. Ngayon, nahihiya pa. Eiko. Kukuha lang ako ng pampasiklab ng araw para isun ang kumot. Malamig ang sahig. Sandali lang, kukunin ko na ang damit mo. Huo Ichen maganda naman ang paningin mo. Bakit ako? Ako pa ang naakit. Gising ka na. Kain na tayo. Uy! Ay, ito. Parang feast ito, kumpleto. Yevan ko. Anong gusto mong kainin? Kaya gumawa lang ako ng kaunti. Masarap. Pakiramdam ko, ang lalamunan ko mas komportable na. Ito ay pampalusog ng lalamunan. Sa tingin ko kahapon. Ang lalamunan mo siguro. Uminom ng dahan-dahan. Ito ay pampalakas ng enerhiya. Sa tingin ko kahapon, medyo pagod ka rin. Huo Ichen. Sinasabi mong mahina ako, no? Sa tingin ko, kailangan mo ring magpagaling. Kunin mo at kainin ang oyster na to. Sa tingin ko, kahapon nagpilit ka rin, di ba? Mu Xingtang, dari ka bang subukan ulit mamaya? Kung susubok ka, sige na. Sinong natatakot?
Mukhang mabisa to nitong mga nakaraang araw. Magpapatuloy ako mamaya. Hindi magtatagal. Makikita na niya ang malayong apo. Mu Xingtang, ikaw ang may gawa niyan. Dinala mo ako sa kulungan. Matagal na akong nakakulong. Nasa kulungan pa ang nanay ko. Unang-una, ibabalik ko ng paunti-unti. Naku, Mu Huanxue. Baka hindi. Ikaw ba ang nakatagong misis ni Huazong? Narinig ko, ang misis ni Huozong ay may apelidong Mu. Ikaw rin ay apelidong Mu. Tigil mo na ang haka-haka. Sinabihan kami sa bahay na manahimik at huwag magyabang. Eto ang regalo ko para sa inyo. Kailangan muna kumuha ng loob ng tao para magamit ko sila mamaya. Hindi ba ito? Bago ng koleksyon ng Ainiushi? Ito, malaki ang halaga nito, hindi ba? Sinasabi niyang ang mga ito ay ibinigay lang ni Huozong. Mali pala. Ibinigay ng asawa ko sa akin. Mu Huanxue, hindi mo na kailangan magpanggap. Ikaw talaga ang young madam. Alam namin yan. Maging low profile. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Dumating na si Huo. Dadala ko ng tanghalian. Sekretary Yongshu, ilan mo ang oras ko sa tamali? Opo. Mu Huanxue. Sihuo. Ang oras ng tanghali. Inilaan talaga para sa'yo, di ba? Kanina. Sadyang tumigil pa siya sa harap mo. Tumigil sandali. Pao Jiao. Ang mantika ng sili na to. Nilagay sa loob. Sili, ikaw na, tara. Kumusta na ang paghiwa ninyong sibuyas? Kana pa katagal. Sabi ng ginang. Itatabi para kay Junoong Hu. Pag uwi, kakain na siya. Tapos, siya ka pwede. Itong sopas ng sili, ang bango naman. Dadalhin ko at ibibigay kay Huo Yichen. Hindi ba sabi 12 ng tamhali? Isa na to. Pasok. Sabi alas 12. Nahuli ka ng 1 minuto Jinung Hu, mukhang hinihintay mo rin ako. Bakit ikaw naman? Labas ka. Bakit ikaw naman? Labas ka. Ginoong Huo, kung may makakita sa atin dito, nakaalis pa ako ng damit. Ano sa palagay mo ang iisipin nila? Mukhang gusto mo talagang mapunta sa kulungan. Ginoong Huo, kung akyatin mo at lalabas ka, tatawag na ako ng tao para mag-file ng divorce will. Kahit ano pa. At kailangan mong panagutin ako. Sasabihin kong naniniwala ako. Ginoong Huo, baka tingnan mo rin naman ako. Kaya nang Mu Xingtang gawin yan. Kaya akong gawin din. At higit pa sa kaya niya. Bagong kasal, tuyong kahoy at apoy. Madaling masunog ang sarili. Anong ginagawa mo?
Sino ka? Asawa ako ni Huo Ichen. Tama na ang kalokohan mo. Sabi rin ng nasa loob na apelyidong mo. At asawa daw ni Ginoong Huo. Nagbigay pa raw ng branded na alahas para sa lahat. Ikaw naman? Bakit naman insulated na timba lang? Hindi na naman ito yung nani, di ba? Nangangarap siguro siyang tumaas ang status niya. Ayan na naman si Mu Huanxue. Tabi ka. Ayaw kong umalis. Ngayon, pinapangako kong puprotektahan ko hanggang wakas ang pag-ibig ni Huanxue. Sige. Bakit hindi ako makagalaw? Bakit hindi ako makagalaw? Tabi! Hoy, Ichen. Ngayon, gigupitin ko ang buhok mo. Anong nangyayari? Parang naging parte ako ng laro mo. Mu Xingtang, halos na-atake ang asawa mo kanina. Hindi ka dapat magalit na yon. Aalalayan ba kita? Hindi pala masama. Mukhang marunong magpanatili ng dangal ang lalaki. Yung baywang ng pantalon niya ang sikip pa, grabe. Hindi naman talaga ganun. Kung hindi dahil sayang babae, matagal na kami ni Ginoong Huo. Tingnan niyo lahat. Siya ang sumingit sa relasyon ko at ni Ginoong Huo. Ikaw, Tresera. Ito sino ba talaga asawa ni Ginoong Huo? Sa tingin ko, tama si Mu Huanxue. Sila talaga ni Huo Ichen nagmamahalan. Tapos, may pumasok na pangatlong tao. Ho Chi-chen, umaabot na sa ganitong punto. Ikumpirma mo na lang. Lahat naman ang nakakita. Sinira mo ang dangal ko. Kailangan mong managot sa akin. Huwag kang mangharap. Ako, si Huo Yichen, nakatayo ng matuwid at marangal. Kung igit mo talagang sasabihin na ako ang sumira ng dangal mo, sige. Ipakita mo ang ebidensya. Ganyang bagay. Paano ako magtatapat ng ganyan? Ipakita mo ang katibayan. Walang problema, may paraan ako. Ito ang tinatawag na karayomang pag-aamin. Isang tusok lang at magsasabi ka ng totoo. Ayaw ko. Bakit? May tinatago ka doon sa puso mo. Takot kang malaman ng lahat. Sino ang makakasiguro na hindi mo ako papahamak? Okay lang. Normal lang na madapa ang ulo. Mariikot ka lang. Ito, ang karayomang katotohanan. Kapag sinabi mo ang isang pangungusap, kung magsisinungaling ka man, uusbong ang itim na guhit pataas. Kung makarating yan sa puso mo, kahit mga Diyos pa ang dumating, hindi ka na nila maililigtas. Huwag mo akong lokohin. Kaya yung damit mo? Paano ba naisuot mo at? Si Huo Yichen ang nagalis. Magkakasundo kami. Siya ang kanyang itim na sinulid. Bakit parang humahaba pa? Mu Huanxue, halos hindi na makahinga. Mukhang totoo nga ang karayomang pag-aamin. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuti pang magsabi ng totoo. O baka bigla kang mamatay, naku. Sige, sasabihin ko. Ito nga. Gusto kong si Huo Yichen magiwalay kay Mu Xingtang. Tapos, pakasalan ako. Aba, totoo pala na siya ang kabit. Tayo pala ay niloko niya. Ay Mu Xingtang, ka talaga natuto ng mga mangmang na bagay lumabas para manloko. Huanxue, paano nangyari ang ganito ang anyo? Ama ko na yun. Si Mu Xingtang yan. Gumamit siya ng salamangka. Pinilit niya akong magsinungaling. Tiyong matanda. Ikaw dito, anong pagpapakita ng kabutihan yan? Ay, noon pa man, ang nanay mo daw sumama sa ibang lalaki. Tumakas siya, iniwan ka niya sa gitna ng gubat. Talagang malalim ang gubat. Hinahanap kita. Hinanap ng matagal. Kasalanan ko rin, hindi ko hinanap ng mas matagal. Bahagya lang. Hindi naman siguro hanggang sa matutunan mang mangulam. Ngayon, naglalakad ka na, nanilin lang ng tao. Tingnan ninyo. Lahat nakita ninyo na. Si Mu Xingtang, mula pagkabata, lumaki sa gitna ng gubat. Nasanay siyang ligaw. Akala niya, dahil inabandona ko siya, babalik siya para magigante. Kaya sinisira niya ang pamilyang Mu namin. Kahit inagaw pa niya. Ang kasal ni Mu Huanxue. Naku, napahiya namin kayo. Naku, napahiya namin kayo. Sabi ko na, sa mundong ito, paano posibleng may karayomang pag-aamin ba? Eksakto. Ang kapal naman ng muka. Malinaw naman na ang ina niya ang may relasyon sa iba. Ngayon, papahamakin ang mga kamag-anak ng ama niya.
Ay, wag na kayo magsalita. Sapagkat naman, lahat sila ay mga anak ko. Ngayon, ang kailangan lang ay kunin ng pamilyang Huo si Mu Huanxue para maibalik ang ayos. Si Mu Xingtang naman, ihatid ko siya pa uwi. Pipiliting disipinahin. Jinong mo, may isang bagay. Gusto ko talagang magtanong. Nung kititao nang nakalipas, ang larawan, paano kaya nakakuha na ganito kalinaw? Kita pati ang hibla ng buhok na sobrang malinaw. At saka, naalala ko ang coffee shop na to. Mukhang mga 2 buwan nakakatatapos lang magbukas. Baka marunong ka pang mahika? Ang nanay ko, ibabalik mo ba sa buhay? Kalokohan. Kalokohan ba yan? Ipatest na natin, malalaman na. Tingnan natin kung sino ang mahusay sa pag-edit ng litrato. Mas advanced kami. Ako rin, Nadaya. Binata, Nawala ang CCTV footage. Anong CCTV footage? Siyempre, ito ang CCTV ng opisina. Gawa pero, di aamin. Sekretaryong Su. Kasama pati ang tao at ang video pinadala na pareho. Opo. Ayoko sa kulungan. Tatay, tulungan mo ako. Huanxue! Gutom ka na ba? Ito ang bagong sabaw na niluto ko para sa'yo. Sige na, subukan ko na lang. Bahagya na lang. Ito anong nilagay sa sabaw na to? Ang pulang sinulid. Pulang sinulid. Bakit hindi nababawasan? Wala namang senyales na nawala. Panaku, Huo Yichen, hindi mo ba ako mahal? Ano ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Yung ito, ang luha ng tunay na pag-ibig. Luha ng tunay na pag-ibig. Bakit parang wala pa ring epekto? Ay, Putang ina, huwag mo akong sundan. Taray ka. Bakit? biglang ganito? Hindi naman siguro dahil sa akin, hindi ko ba ininom ang sabaw? Sekretaryong Shu, tulong naman. Hanapin mo naman paano pahahalakakin ng babae. Si Huo Yichen. Nang halik na yata ng labi na tulog pa. Pero sinasabi pa rin niya, hindi niya ako gusto. Bakit ganito ako kasensitibo? Huo Yichen nga. Naku, baka nagustuhan ko rin siya? Ginoong Huo! Galit ang Ginang Huo. Ang mitsa nito. Baka itong balde ng sabaw. O kaya uminom ka na agad. Naku, Jinung Huo! Sabaw ni Ginang Huo. Ang sarap pala! Naubos ninyo lahat ng sabaw. Naubos na. Bakit wala siyang kahit kaunti? Wala siyang reaksyon. Baka. Siguro hindi pa sapat ang drama niya. Ganyan magpanggap na may sakit. Magkunwari nga ba? Epektibo yan para makakuha ng simpatya. Ay! Naku! Jinong Huo! Bakit tayo nagkasakit? Baka hindi ba naayos sa mga gawain ng kumpanya? Naayos na maayos? Nagmadaling umuwi kayo para makita si Ginang Huo. Nahipan kayo sa daan. Jinong Huo! Ay! Jinong Huo! Ay! Jinang, Halika, tingnan ninyo! Jinang, pakiusap, tingnan ninyo agad.
Parang hindi naman siya may sakit. Naku, ang malas. Nakalimutan namin na marunong pala kayo magpagaling. Siguradong may lagnat siya. Paano naman posible? Ang thermometer nito, hindi yan pwedeng lokohin. Sabi ko, may lagnat siya. Tingnan nyo nga po. Baka naman, matigas ang balat ng aming binata. Naliwanagan ka sa pulso, mali ang basahin mo. Matigas ang balat niya. $41. Huo Chen, alis na. Dalhin siya sa ospital. Mabilis. Ay naku. Jineng, hindi po ninyo alam. Ang aming binata, sindak siya noon pa man sa pagpunta sa ospital. Baka kasi, dahil namatay ng maaga ang kanyang una, kaya takot siya. At ngayon, bihira kayong marunong gumaling. Jineng, pakitulungan po kayo. Alagaan si binata. Baka naman, sapat na ang halik at yakap. Toto ba? Tutu. Ay! Pahiran ninyo ng tuwalya ang binata. Huwag mong palamigin. Naku. Ang plano ni Secretary Shu, may silbi pala. Huo Chen, sinadya mo akong akitin. Xingtang, huwag ka nang magalit. Ngayon, makatitiyak ako na mahal kita. Kung wala ka, maisip kitang lagi. Kapag tinitingnan kita, maisip din kita. Ito ang pakiramdam na hindi ko pa naranasan dati. Xingtang, tama na ang galit mo. Pag nagalit ka, hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi pa ako nagsusubok magpatawad. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin ko para hindi ka na magalit? Sige, pinyatawad na kita. Mukhang ganito ang kaso. Nakakainis na lolo, siguro naman may tinatago siya sa akin. Kung hindi, paano magiging luha ng tunay na pag-ibig? Walang silbi man lang? Talaga. Talaga. Naku, Hoi Chen, anong ginagawa mo? Mag-alaga sa'yo ng maayos. Nakakainis ka. Bakit naman? Pinaestasyon ng pulis na naman ako? Nakulong na ilang araw pa nga ako. Sige na. Anong karangalan yan? Kung hindi inamin ng nanay mo na siya ang naglagay ng gamot, na siya ang utak nito, nasa kulungan ka pa rin na yon. Tatay! Ang maldita na babaeng yun. Kanya lang ikinasal sa pamilyang Huo. Walang dowry man lang ang nakuha namin. At inakay pa ang nanay ko. Inaipon sa kulungan. Tinatanggap mo ba yan? Ano pa ba ang magagawa natin? Nasa pamilyang Huo siya ngayon. Hindi natin kayang silang gawan ng gulo. Tatay! Si Mr. Chen na yun. Hindi ba niya gustong pakasalan ang dalaga ng pamilyang Mu? Oo. Kung makita ni Hoi Chen si Mu Xingtang at si Ji Chen na magkahiga sa iisang kama. Ang ibig mong sabihin, hindi lang natin makukuha ang dote mula kay Ji Chen. At kapag nagalit si Huo Chi Chen, maari niyang ihiwalay ang bata niyon. Ay ibig mong sabihin, mapapasok ka sa pamilyang Huo ng maayos at makakabawi ka pa. Hindi naman. Huwag mo nang sabihin pa. Aaksyon na ako ngayon. Lilinlangin ko ang batang iyon para bumalik. Mu Xingtang. Tatay! Pasensya ka na talaga, anak. Pero iniwan ka ni nanay ng konti. Mainiwan siyang para sa'yo. Kapag may oras ka, Bumalik ka at kunin mo na. Naghahanap ka ng kamatayan.
Mu Xingtang! Mu Xingtang! Mu Xingtang! Ginoo! Nakita na ng Ginoo. Ang punong manggagamot Xuan, may isang natatanging lihim na aklat. Tinatawag itong karayomang katotohanan. Kapag tumutusok ito, una nitong hahanapin ang itim na sinulid. Kapag nagsasalita ka ng hindi maganda, susundan ng itim na sinulid ang salita mo. Ang enerhiya ng ugat ay kumakalat papunta sa puso. Aabutin ng pagsabog, mamamatay agad. Nasabi ko na Ang nung babaeng nakaraan. iyon ay ang nag-iisang anak ng Xuan na punong manggagamot. Ibig sabihin, kapag nahanap mo ang taong may alam sa karayomang katotohanan, mahahanap mo ang taong hinahanap mo. Ang karayomang katotohanan na yan, kapag nagsinungaling ka ng isang beses uungos, pataas ang itim na sinulid. Kung ito'y makarating sa iyong puso, kahit sumangguni ka pa sa Diyos, hindi ka na maliligtas. Ang galing. Si Mu Xingtang talaga ang hinahanap ko. Xingtang ba? Kakatapos lang, parang sinabi niyang babalik sa pamilyang mo. Ano? Pupunta sa bahay ko? Ginoong Mu, narinig ko nga ang panganay ninyong anak na babae. Parang ikalawang kamay na daw. Kaya dapat bawasan ang dote ng kalahati. Opo. Opo, tama si Ginoong Chen. Pero ngayon, Ginoong Chen, gusto mo bang subukan sa kama? Kung sulit ba ang halagang ibibigay sa dote? Ay, kahit ano paman, bibigyan ko lang ng 1 bilyong dote. Matandang basura. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Maliit na ulol. Walang modo. Nandito si Ji Chen. Bakit hindi ka bumate? Aking sabi, ako raw ang maliit na ulol. Eh di ikaw naman ang matandang ulol? Tumitigas na ang puwitan pag tumatanda. Mag-ingat pa ka maipit ang likod mo. Ginoong Mu, ito ba ang napakagandang tinuruan ninyong anak? Walang problema, Ji Chen. Ayusin ko siya ng mabuti. Mu Xingtang. Hindi iisang sentimo ang ibibigay ang pamilyang Huo bilang dote. Kailangan mo ring ikasal sa isang tao. Kunin mo ang lalaking nagbibigay ng dote. Hindi man niya tinustusan kahit isang araw. Ngunit naghahangad ka ng dote? Grabe, kapal ng muka mo. At saka, kahit may dote man, dapat ibigay yun kay Maestro Yehay. Ikaw, ano yung ikaw mo? At ikaw pa rin? Wala bang salamin o ihi sa'yo? Hindi ka ba umiihi para makita mo sarili? Tingnan mo muna ang itsura mo. Ano bang karapatan mong kunin ako? Ginoong Mu, grabe, ang babae nito, taray sobra. Hindi ko siya kayang pakasalan. Ay, Walang 1 sentimo ring dowry. Ginoong Chen. Tingnan mo talaga ang sarili mo. Gabi na kitang dinulog, Ginoong Chen. Kaya nakuha ko ang pagkakataong ito. Sa'yo, kung gusto mong maging aso, anong kinalaman ko dyan? Sig. Ngayon, paigtingin kita. Ibubuhol kita sa kama ni Ginoong Chen. Anong ginagawa ninyo? Uy, ang manugang ko. Bakit nandito ka? Tinuturuan ko lang si Xingtang. Lumaki siya sa baryo. Sanay sa kakaibang asal. Oo nga. Kung pakakasalan si Mu Xingtang ng pamilyang Huo, baka hindi siya pamilyar sa mga patakaran. Hindi ganyan. Sila pa nga ang gustong ibenta ako. Ibebenta nila ako sa mayayamang tagalupa para sa dowry. Sino ba naman nagpapakasal ng anak na walang dowry? Ang pamilyang Huo. Isang malaking angkan. Bakit hindi sila magbibigay ng dowry? Tungkol sa dowry. Inihanda ko na ito. Ang dami, tiyak na milyon-milyon. Takpan mo na. Tatay, ayos ka lang ba? Kung kailangan ng dote, dapat may ihanda ring pamamanhikan at mga gamit para sa ikakasal. Walang problema. Tatay, Ano ba ang alam mo? Mas praktikal lang pag. Ayos na tingnan mo to. Pwede na kayong pumasok. Mu Chusheng, may natanggap kaming report. 20 taon na ang nakaraan. Inirereklamo ka ng pagpatay sa asawa at panjilin lang sa insurance at pag-abandona sa sanggol. Arestuin ka namin na yon ayon sa batas. Huwag ninyo akong dakpin. Hindi ko pa natatanggap ang dote. ay, tapos na. Wala na talaga. Pakawalan ninyo ang tatay ko.
Ngayon, maliit na mayaman ka na rin. Kaya ngayon, pwede ba kitang panatilihin? Panatatilihin mo ako? Mahal ako, di biro. Nora, Lolo, bakit ka nandito? Nora. Lumabas na ang resulta ng medical. Ay, ikaw naman buntis ka na. Makakakuha na ako ng apo na lalaki. Lumabas na ang resulta ng check-up. Naku, ikaw nga. Buntis ka. Makakahawak na ako ng maraming apo. Bakit ka umiiyak? Ay, itong tsonggo na to. Grabe, sobrang saya. Akala ko malamig si Jihuo, pero meron pala siyang ganitong side. Ang saya naman. Magiging tatay na ako. Matamis ba, mahal? Matamis. Ngayon, pupunta ako sa klase ng magiging tatay. Sabi nila, madali daw mawalan ng lakas at mamaga ang mga binti ng buntis. Titilan kita. Lolo Huo, nakauwi na kayo. May pinamili ako. Mga kailangan ng baby. Tingnan ninyo kung may kulang pa. Malapit na kasi ang due date. Hindi na kaya. Parang manganganak na ako. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan, ihatid si Singtang sa ospital. Dali. Sige. Magiging tatay na ako.